Okay? So, yung cone clutches natin, ito yung mga components. Meron tayong tinatawag na cap. Ito yung cap. Then, ito yung ating friction material, usually made of asbestos. And then, ito naman yung cone. Then, cone angle. Then, ito yung spring. Yan. Okay. O, yan yung formula natin kapag uniform wear, then kapag uniform pressure. Pero sabi ko nga, no, kaya ako dinerive yon kasi ang pagkakaiba ng torque kapag plate clutch tsaka cone clutch ay ito. So kapag cone clutch, kopyahin lang natin yon, that is pi mu p d less d na naka-square, i-divide natin siya ng 8, lagyan lang siya natin ng sin alpha. Siya na yon. Ito na yung formula natin. Okay? So, ayan. Balik tayo doon. So, we have an example here. Ito na yung ating example. By the way, may question. Okay? Problem. A cone clutch with asbestos friction lining transmits 30 kW of power at 500 RPM. The coefficient of friction is 0.2 and the permissible intensity pressure is 0.35. The semi-cone angle is 12.5. The outer diameter is fixed as 300 mm from space limitations. Assuming uniform theory, calculate the inner diameter, face width, and the friction line of the friction lining and the force required to engage the clutch. So hanapin natin yung inside diameter, yung face width, tapos yung spring force. Yan. So paano ba natin mahanap yung sa diameter? So given yung kilowatts, yung N, so masasolve natin ng torque. Diba? So doon natin kukunin yung inside diameter, that is equal to pi mu p d less d square over h sin ng alpha. So ito given, itong pressure given, ito given, ito given. O masasolve. Kailangan lang muna nating solve yung torque, no? So 30 gawin nating 30 kilowatts na. So gawin natin Newton seconds, Newton meter, multiply pa pala natin ng yan, another na 1,000 parang Newton mm per second is equal to pi 0.2 tapos ang pressure natin 0.35 and then hinahanap yung diameter 300 square less d square over h sin ng 12.5 degrees. So bale, sisimplify na lang natin, iwan na lang natin to. Separate natin to, iwan natin sa right. Lahat ng mga values ipunta natin dito sa may left. Meron namang dito. Yan. Mabilis. Ay! Torque pa lang guys. Torque pa lang yung hinahanap natin, no? Torque. Bakit hindi nilagay natin agad yan? Hinahanap pala natin yung torque. Torque. 2 pi tapos n 500 over 60 second tapos torque. Kayan. So naka Newton mm yung ating torque. Ang masasolve natin na torque ay 572,957.8 Newton mm. So ito na yung ipapasok natin sa yan. Okay?
So 572,957.8 Newton mm is equal to pi 0.2 tapos 0.35 Newton per mm square tapos D and then 300. So 300 square less D square and then 8 sine ng 12.5 degrees. Okay, so iwan natin si D. Ito, iwan natin sa may right side. Itong mga to, ilipat doon. Tapos ito doon. So, mako-compute natin ay magiging ano? 4511297.43 is equal to D and then 300 square less D square. Now, gets? I-ano natin? I-arrange natin siya sa, anong tawag doon? Yung may cubic, yung cubic. Distribute natin to doon. Yung D na yan, tsaka doon. And then, ang mangyayari, 4511297.43 is equal to 300. Ano ba ang square ng 300? 9,000? Tama ba? Or 90,000? 90,000. So, 90,000 D, no, less D cube. O, i-arrange natin. So, D cube plus 90,000 D plus 4511297.43 is equal to 0. Then apply calculator technique mode 5, 4. So mode 5, 4. Ano ang A natin nalalagay dyan? 1 yung mayroong cube, di ba? Next, ano yung B nilalagay? 0 kasi walang D square. Walang naka-square dyan. So 0. Yung C natin, yung coefficient ng D which is negative, 90,000. And then yung D natin ay yung constant which is 4511297.43. Okay? It's expected na tatlo ang lalabas dyan kasi cube, di ba? Cube kasi yan kaya tatlo ang lalabas. Okay? So yung unang lalabas ay ano? Negative 183 tapos 3 ano negative 322. Bayaan nyo na yung point tapos 0.81 tapos 0.66. So yung possible na answer natin dito ay itong D2 tsaka D3 lang kasi negative naman yon. Wala namang size na wala namang dimension na negative. Ano ang pipiliin natin? Yung 271 or yung 52? Bakit 271? The bigger the better. Hindi naman sa ganon. Mas makakatipid kasi sa sa material. Isipin nyo na lang ganito. Isipin nyo na lang ganyan. Ito yung ating meron tayong dalawang clutch same yung outside diameter parehas na tig 300 yung outside diameter. Yung isa mas maliit ang inside diameter, yung isa ay mas malaki. So kung titignan natin, mas maliit ang area or mas makakatipid ka ng material kapag ang gagamitin mo ay 271 mm. So, parang kinonsider natin dito ay yung cost. Okay. So, 271. Ano pa yung hinahanap?
Face width. Okay? Ano na ulit yung face width? Kung magdodrawing tayo dito ng cone ba to? Ano siya? Frustum. Frustum bang tawag doon? Ito yung tinatawag na B or yung face width. Ayan. Tapos, ito naman yung outside diameter. Di na malaki. And then, ito naman yung inside diameter, yung di na maliit. Ngayon, makakapag-form tayo dyan ng triangle. Ito yon. Ito yung B natin. Ito yung alpha. Then, ano yun to? Yan. Ano to? Diba ito yung ano? I-radius na malaki, less radius na maliit. Ito, ito yun oh. Ito. This is R less R. But in terms of diameter is D less D over 2. Yan. So, anong trigonometric function ang gagamitin natin? This is, ano to? This is adjacent. Ay, adjacent. Opposite. And then, ito ay hypotenuse. Kaya, sine. So, sine alpha is equal to opposite. D less D over 2 all over B. So, B equals D less D over sine ng alpha. Ayan. So, the face width is 300 less 271 divided by, oh, nawala yung 2. 2 sine ng 12.5. 66 mm. 67. Ano pa yung hinahanap? Yung, ano na yun? Force required to engage. Or yung P. Okay, kung babalikan ulit natin yung formula para sa torque, kapag sa plate clutch is equal to, ano to ulit? Mu P D plus D over 4. O, yan yung formula kapag plane o hindi siya cone. This lang siya. Uniform wear. But, kapag siya ay cone angle, lalagyan lang cone angle. Cone class, lalagyan lang natin dito ng sine alpha. Okay, so yun lang naman yung naidagdag dyan sa formula natin. So, P is equal to, ito nakuha na natin, ano to kanina, this is, ano to ulit kanina, 572, 957.8 Newton mm. Okay, multiply it by 4 and then sine ng 12.5 degrees and then 0.2 times D plus D. So, 300 plus 271. So, mm to. So, cancel. Cancel. So, yung P is 4344 na lang, no? Newton. Ayun.